Boston Celtics, buti na lang at nailigtas sila ng 3-pointer ni Ray Allen 12 segundo na lang bago matapos ang laro. Wagi ang Celtics laban sa New York Knicks 87-85. At sa basketball pa rin mapapanood na po sa AKTV ang maaksyong preliminaries ng FIBA Asian Champions Cup. Kasama dyan ang Team Smart Gilas na makakaharap ang Jordan, Malaysia, Japan at iba pang koponan sa Group B. Maglalaban-laban naman ang mga matitinding koponan tulad ng Lebanon, Syria, Qatar at ang kampiyon na Iran sa Group A. Magsisimula yan sa May 28 sa Phil Sports Arena sa Pasig. Malaking tulong daw sa Smart Gilas ang pagiging naturalized ng Amerikanong si Marcus Don't Hit. Well, it has been a long time since the Philippines has hosted a major international basketball event. So we thought it was best to make a bid with FIBA Asia to host this Champions Cup. No? Puts the Philippines back on the basketball map globally. Humahataw na rin ang mga siklista sa Day 3 ng Le Tour de Pilipinas. Mula sa Metro Manila, noong Sabado, tinahak nila ngayon ang Zambales, papuntang Pangasinan. Wagi sa team category ngayon ng araw ang American Vinyl na grupo ng mga Pinoy habang nasungkit ng Iranian na si Mir Samad Golakhur. Ang panalo sa individual category, bukas sisimula nila ang huli at pinakamahirap na bahagi ng karera dahil mula Pangasinan, aakyat po sila papunta doon sa Baguio. Binayo ng mahigit 60 ipo-ipo ang ilang bahagi ng Amerika nitong nagdaang ilang araw. Sa Japan, aabutin pa raw ng hanggang 9 na buwan bago maayos ang nasirang nuclear plant sa Fukushima. At mga manggagawa sa Germany, nagkarera gamit ang mga upuan sa opisina. Yan at iba pa sa aksyon abroad ni Naomi Dairi. Tuklap ang bubong ng lahat ng bahay na dinaanan ng mga ipo-ipo sa North Carolina at Virginia. Ang iba, tuluyan ng gumuho. Ultimo mga bus, napatumba ng mga ipo-ipo. Nabunot naman ang ilang mga puno at sa lakas ng buhawi, may isang puno pa na sumalpok sa isang kotse. 3 araw na nalasa ang malakas na bagyo at mga ipo-ipo. Higit 40 ang naiwang patay. 11 ang sugatan sa dahas sa dulot ng mga protesta sa Yemen laban sa presidenteng si Ali Abdullah Saleh. Walang habas sa pinaputukan ng security forces ang mga rallyista matapos lumabas sa mga ito sa protest zone. Pumalo na sa 116 ang patay mula noong Enero. Sa Syria naman, hindi napakalma ng speech ni Pangulong Bashar al-Assad ang mga nagpoprotesta laban sa kanya. Nangako si Assad ng ilang reforma sa politika pero hindi ito bumenta sa mga rallyista. Hindi raw kasi kasama sa reforma ang mga hiling nila tulad ng pagpapalaya sa political prisoners. Aabutin pa ng 6 hanggang 9 na buwan bago tuluyang maayos ang nasirang nuclear power plant sa Fukushima. Gumagamit na ngayon ang remote-controlled na mga robot ang Japan na galing sa isang US company para ma-detect ang radiation sa planta. Nangako rin si US Secretary of State Hillary Clinton ng karagdagang tulong sa Japan sa hinaharap nitong krisis. Kakaiba naman ang trip ng mga manggagawa sa Germany. Nagkakarera sila gamit ang mga upuan sa opisina. Pero hindi lang basta paunahan ang labanan, kundi pagandahan din ang sasakyan, upuan. Taon-taon ginaganap ang office chair race nito sa Germany bilang pantanggal inip na rin sa mga nag-o-opisina. Naomi Daily, News 5. Action weather. Nakakapaso ang sikat ng araw na tumama sa hilagang bahagi ng bansa ngayong araw. Tila maagang penitensya ito sa atin dahil umabot sa 33.9 degrees Celsius ang pinakamataas na naitalang temperatura ngayong araw. Lumalaki na kasi ang high pressure area na tumatama sa Luzon. Dahil dyan, tiyak na magiging maaliwalas ang pagunita natin sa Semana Santa. Pero magiging maulan ngayong gabi sa may Batanes area. Tumatama kasi sa rehiyon ng cold front o ang pagsasanib ng malamig at mainit na hangin. Sa Visayas naman maganda ang bukas ng linggo para sa mga kapatid natin sa rehiyon. Kaya sa mga dadayo doon ngayong Holy Week, magdala na ng sunblock at shades kontra sa matinding sikat ng araw. Pero sa Mindanao naman maulap at maulan ang panahon sa rehiyon.
Higit isang linggo na kasi itong tinatamaan ng easterly wave o hanging may dalang ulan mula sa Pacific Ocean. At yan ang lagay ng panahon sa oras na ito. Sa halip po na maitama ang mali, tila lalo lang gumagawa ng masasama ang mga preso sa loob po ng New Bilibid prisons. Bukod kasi sa droga at babae, talamak din daw ang bentahan ng mga selda sa mga mayayamang bilanggo. Narito po ang aming eksklusibong report. Maximum security compound pa naman ang tawag dito ng New Bilibid Prison. Pero wala raw kahirap-hirap ang buhay rito ng mga presong mapera. Ito ang isiniwalat sa News 5 ni alias Pepe na labas-masok sa Bilibid dahil sa kanyang nakakulong na kapatid. Siya rin ang nagsiwalat doon ng talamak na bentahan at paggamit ng droga sa loob ng rehas. Gusto mong kompleto ang appliance mo, may DVD, may plasma TV, may rep, may cable ka pa. Pwede ba yun? Pwede po. May klasifikasyon daw ang mga bilanggo, yung walang salapi at yung mapera na mala VIP raw ang treatment. Nasa receiving section pa lang daw ang VIP, pinag-aagawa na siya ng mga gang. Malaki raw kasi ang magiging pakinabang ng gang sa VIP. Depende po sa ganda. Ganito pong kwarto, nagkakahalaga po ito naman. Ganitong kalaki po. 25 mil po yan. Sa mga VIP pa, wala pong na-rehabilitate doon. Kasi po pinapayagan silang mamuhay ng maranya. Anong gusto? Sa oras na maging kabyembro, utuin ng gang ang VIP para bilhin ang mas malaki at mas malinis na selda. Kung nabili ka ng 50 mil, tapos yung bibili mo namang Gamit. na kwarto, 100. So kumita na agad po yung pangkat. Kaya kung wala kang pera, ang tanging papel mo sa loob. Tagahugas ng pinggan, tagaluto ng isang VIP. Ang kulungan niya, pasilyo. Sa pasilyo po. Doon lang sa pasilyo. Sa karton lang po yung sa pasilyo. Bagamat aminado ang mga opisyal ng NBP sa nangyayaring VIP treatment at mga bentahan ng droga sa loob, hindi raw ito madaling maaksyonan. Patatapong ko. Lahat. Nakalista lang sa akin eh. Ang dami. Ito binigay sa akin yung... Ito, binista. Ito, lahat ito. Nangako rin ng opisyal na handa siyang ipakulong ang kanyang mga tiwaling tauhan. Kung ang akala ng karamihan na sa bilangguan pantay-pantay ang lahat, ibahin daw sa New Bilibid Prison. Dahil ang may pera ay mananatiling makapangyarihan. Erwin Tulfo, News 5. Bukas po ang expose at aksyon sa mga kapatid nating may reklamo at may pruweba ng litrato o video tungkol sa mga kabulastugan ng mga opisina o kawani ng pamahalaan. Sa mga gustong tumulong magsiwalat ng katiwalian, mag-email lang po sa news5aksyon@gmail.com o kaya'y tumawag sa aming hotline na naka-flash po sa inyong mga screens. Makakasiguro kayo ng agarang aksyon. Nagharap sa preliminary investigation sa DOJ ang pamilya ni Sally Ordinario at ni Tita Cakayan na siyang itinuturong dahilan sa pagkakakulong at pagkabitay ni Sally. Naging mainit ang sagutan ng dalawang kampo habang itinatanggi ni Cakayan ang mga bintang sa kanya. Mean Los Baños, ikwento mo. Pagpasok pa lang sa opisina ng State Prosecutor sa Department of Justice, naiyak na agad ang ina ng binitay na Pinoy na si Sally Ordinario. Pero lalong tumindi ang emosyon ni Nanay Edith nang makaharap nila ang sinasabing recruiter ni Sally. Buhay ng anak ko, sinira niya. Namatay yung anak ko dahil sa kanya. Sobrang hirap ko sa ginawa niya. Sobrang masakit yun, ma'am. Yung ginawa niyan sa pamilya namin, napakasakit. Kahit po siguro kayo naman. Nung una, pangiti-ngiti pa si Tita Cakayan nang ihain niya ang kanyang counter affidavit kay Senior State Prosecutor Lilian Alejo. Laman nito ang pagtanggi niya sa mga ibinibintang sa kanya. Ako marunong gumawa ng kasinungalingan, ma'am, so I trust everybody. Pero ilang beses pang nagpasaring ang pamilya Ordinario kay Cakayan. Parang mapatawad na siya ng ate ko. Ano yung pakiramdam mo? Masakit eh. Tapos tatawa-tawa pa siya, parang wala lang hope. Binasa rin ng kapatid ni Sally na si Jason ang sulat ni Sally para sana sa Philippine Consulate noong January 2010. Pero di na raw ito naiabot sa konsulada. Laman ng sulat ang pagtuturo ni Sally kay tita na siyang nagpadala sa kanya ng maletang may lamang droga. I blame her for not telling me the truth. I trust her so much, then the thing happened like I got deeply hurt. Kasi po, kailangan namin dito. Dito nag-init na rin ang ulo ni Cakayan. Kung hindi na ako umiimik sa mga nag-interview ng media, dinidi nyo na lang ako basta. Gate pa ni Cakayan, gawa-gawa lang ang sulat. Nagawan mo akong ibang pangalan, magagawa mo rin yan.
Hanggang matapos ang pagdinig, nagsasagutan pa rin ang dalawang kampo. I-describe niya kung saan nakalagay yung drugs na ibinigay niya sa anak ko. Kaya mapit, wag ka na magsinungaling. Pinababalik na lang ang pamilya Ordinaryo at ang kampo ni Cagayan sa susunod na Lunes para sa isang clarificatory hearing. Kung gusto niya, magsuntukan na kami. Mean Los Baños, News 5. Sa iba pang mga balita, stable na po ang kondisyon ng veteran actress na si Pilar Pilapil matapos saksakin ng mga karnaper noong Biyernes. Pero bigo pa rin ng mga pulis na mahanap ang kasama na actress at tinangay ng mga sospek kasabay ng kanilang sasakyan. MJ Marfori, ikwento mo. Tuloy-tuloy na ang paggaling ng aktres na si Pilar Pilapil matapos pagsasaksakin ng mga carnapper noong Biyernes. Kwento ng kanyang nakababatang kapatid na si Leo, nakakatanggap na ng mga piling bisita si Pilar sa kanyang kwarto sa ospital. Nakikipag-usap na rin ang aktres sa mga doktor at pulis na nag-iimbestiga sa kaso. Very strong spiritually, kaya kayang-kaya niya. Kaya-kaya niya what happened to her. Kakakain na raw ng maayos ang 60-year-old actress, pero hindi pa rin siya gaanong nakakalakad na mabuti. Ilang beses pinagsasaksak ng ice pick ng mga suspect si Pilar habang kinakarnap ang sinasakyan niyang Kia Gold sa Marikina. Nagasgasan ng kaliwang baga ng aktres. Nagpatay-patayan lang daw siya, kaya siya itinapon sa kalsada sa Antipolo at nakahingi ng tulong. Left lang, scratch. Pero she's still going through therapy with that. Hindi pa masabi kung kailan pwedeng makalabas ng ospital ang aktres. Complete rest daw ang utos ng kanyang doktor. Itinanggi naman ni Leo na inside job ang nangyari sa kanyang kapatid. No, it's nothing like that. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang kasama ni Pilar sa loob ng sasakyan at kasamang tinangay ng mga carnapper. We need to establish the facts, no? Na talagang ito ay nangyari at hindi baka may katang-isip lang. So, we want to establish that for a fact. MJ Marfori, News 5. Walang patida ang dating ng mga kaibigan, kaanak, katrabaho at fans sa burol ng nasawing aktor na si AJ Perez. Pauwi na sana ang aktor galing sa isang show nang maaksidente sa Tarlac kahapon. Para sa update, may report si Laila Chicadora. Laila. Salamat, Cheryl. Sisimula na nga ang misa para kay AJ Perez dito sa Lasal Green Hills sa pangunguna na rin ni Father Tito Kaluwag. At kanina ay isa-isa na rin nating nakita ang kanyang mga kaibigan sa show business na nagdaratingan. Dalawa sa mga Giger Boys na si Sam Concepcion at si Robbie Domingo. Nakita rin natin ang mag-inang si Jacqueline Jose at ang kanyang anak na si Andy Eigenman kasama ang isa pa niyang kapatid. Ganon din si Mateo Guricelli, sina Direk Lino Cayetano at Direk Chito Ronyo ay nakikiramay rin. At halos lahat din ang kanyang mga kaibigan sa kanyang afternoon Sunday show sa ABS-CBN. At ngayon nga ang general atmosphere dito, Cheryl, ay napakalungkot at parang nag-reunion din ang mga kabatchmates ni AJ pati na rin ang kanyang mga kamag-anakan sa nangyari. At may mga humahabol pang pangilan-ilan na mga kaibigan din ni AJ para makipagmisa. Dagsa pa rin ang mga nakikiramay sa pamilya Perez sa burol ng aktor dito sa Lasal Green Hills. Nagkaroon ng public viewing mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at nag-alay ng isang prayer service ang mga mismong kaklase ni AJ sa Lasal. Namatay si AJ kahapon ng madaling araw matapos sumalpok ang sinasakyan nilang van sa isang bus sa Moncada, Tarlac.